Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping, pwede bang makulong ang naghamon ng away? Dito sa Hukumang Pantahanan! Yung isa kay Baron, ha? Yung isa kay Bruno! Sige. Baron na ba? Baron na talaga! Ano ka, Baron, ha? Laki na kalaban mo. Ano ngayon kung malaki siya? Sige na to! Maniwala kayo sa akin! Kayang-kaya ko siyang patumbahin! Magtiwala kayo! Sige to! Good luck, ha! Galingan mo, Baron. Oo! Ano? Sisimulan na natin laban, Baron! Bruno! Pwesto na kayo! Okay! Sige! Sige. Takot ka sa akin yun. Ako. Yan. Dating gawin, ha? Kung sino yung matutumba ng 3 beses, talo na yan, okay? O di kaya kapag tumumba kayo at hindi nakabangon sa loob ng 10 segundo, talo na kayo! Sige. Magpapatibay sa larong ito! Patayan ko patayan, ano? Handa na kayo! Handa na! Ano na? Umpisa na! Hindi ka ubra sa akin. Huling gabi mo na to! Yan! Ito, tikman mo! Lakas mo na! Natumba si Baron, natumba! Baron tayo! Ano ba naman yan? Si Baron, tumayo na! Nakatayo na! Talagang hindi pa tapos na laban! Ayos! Hindi ko pa nababasag ang mukha mo, Bruno! Ganon! Ayan na! Halika rito, bata! Ano? Titikin ko sa iyo suntok ng kamatayan! Ganun! Yan! Etong sayop! Bagsak si Bruno! Isa! Dalawa! Tatlo! Wala na! Nakatulog na! Panalo na si Baron! Si Baron! Wala! Panalo si Baron! Siyam! Hanggang dyan ka lang pala, Bruno! Lampa! Aray, sakit. Ano ka ba? Huwag kang malikot. Ginagamit kong sugat mo. Sakit talaga eh. Para ka naman bakla. Pagkatapos mo makipagbasagan ng mukha, magre-reklamo ka, aray-aray ka dyan. Grabe ka ha. Umaray lang, bakla na ka agad. Huh? Uy, tingnan mo nga, grabe yung sugat mo sa labi. Uy, kahit naman pumutok pa tong labi ko eh. Kisabol pa rin naman mo. Yabang talaga nito. Uy, Alam mo, Sally, my loves. Tumigil isa ka. lang naman ang gamot dito eh. Ha? Nasugat ko. Kiss. Ano ba? Tigilan mo ako ha. Tigilan mo ako, Baron. Huwag mo akong Ano ba ako ganyan-ganyan pagbibigyan man lang, ha? Hoy! Hindi mo ba pagbibigyan ang ever-loving friend and future boyfriend mo? Hoy, hindi mo ako syota, kaya tigilan mo ako ha. At saka ginusto mong mabasag yung mukha mo, kaya magdusa ka. Ay nako. Kasi naman, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, tigilan mo na yung pustahan na yan. Ano ba kasi napapala mo dyan sa pakikipagbasagan ng mukha, ha? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Araw-araw na lang yata ay napapaaway ka, tapos eto ako, araw-araw din ginagamot ka.
Sige nga, Baron, sabihin mo nga sa akin. Bakit hindi mo ba mapigilan yung pakikipag-away, ha? Ewan ko ba, Sally? Pero inahanap-hanap na ng katawan ko eh. Ganon? Alam mo, oo. Kapag nananalo ako sa mga suntukan, tulad ngayon, ang sarap ng pakiramdam ko. Ang bihira ka. Masarap sa pakiramdam yung hinahangaan ka, tinitingala ng mga tao, dahil nakita nila magaling ka. Tapos alam mo yun, kakadagdag ng pagkalalaki ko. Ganon? Oo. Oy, hindi sa pakikipag-away napapatunayan ang pagkamacho ng isang lalaki. Alam mo, Baron, mas maganda kung tinitingala ka ng tao dahil mabait ka. At hindi yung tinitingala ka dahil marami kang pinapanalo sa pustahan. Ay, alam mo, basa na ang papel mo sa buong barangay natin. Kilala ka na dito bilang pinakawalang hiya at pinakamasamang nilalang sa mundo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba laban sa akin. Ang importante, ako ang hari. Hari ng ano, ha? Hari ng basag ulo? Ay naku, Baron, hindi ka talaga nag-iisip. Paano na lang kung mapahama ka din sa ginagawa mo? Okay. Sige, titigil na ako. Imbis na ituon mo dyan sa pakikipag-away ang atensyon mo, bakit hindi mo na lang ituon sa pag-aaral mo ang lahat? Alalahanin mo yung sinabi ng mama mo, na kapag bumaba pa ang mga grades mo, hindi ka na niya papapasukin pa. Oo na, mag-aaral na ulit ako. Hindi na ako makikipag-away. Promise. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! O anak, bakit parang galit na galit ka, ha? Ma, si Julius nag-text. Oh. Napagtripan daw ng mga lasengko sa kabilang kanto. Kasi naman, gabi-gabi na nasa lansangan pa. Kilala ko po yung mga nambugbog kay Julius. Manda sila sa akin. Hoy, teka. Ano na naman ang gagawin mo? O siyempre, ipaghihiganti kong pinsan ko. Ano ba, Baron? Huwag ka nang makialam sa away ng pinsan mo. Ayam ka na naman eh. Ma, Sasaba ka na naman sa gulo. Tapos, sino na naman maglilinis ang kalat mo? Ako! Puro ako na lang ang umaareglo sa mga kaso mo. Ma. Paro naman, tigilan mo na yung pagiging basagulero mo, anak. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Alam ka namang hindi na kami kumibo. Kahit na inaapi na kami. Naman, kapag hindi kami lumaban, maglalakas loob sila na api-apihin lang kami. Awa yun ang pisan mo, kaya hayaan mo siyang marot doon. Huwag ka nang makialam. Pero ma! Imbis na pagbabasag ulo ang atupagin mo, at tupagin mo lang yung pag-aaral mo. Alalahanin mo, ha? Malapit ka na nga ma-kick out dahil dyan sa mga kalokohan mo. Eto, Baron, kapag na-kick out ka dyan sa eskwelahan mo, sinasabi ko sa iyo, malalayasin na ka din dito sa bahay. O, sige, alis na ako. Hindi ka lalabas ng bahay. Naman, malaki na ako eh. Huwag niyo naman ako ituring na parang bata. Malaki ka na nga pero pag-iisip mo daig pa bata. Sabak ka ng sabak sa away pero hindi ka nag-iisip. Basta lalabas ako. Hindi ako mapipigilan. Huwag mo ako hamunan, Baron. Hoy! Bumalik ka dito! Baron! Baron! Eto na po anak niyo, Mrs. Mas, sorry po. Sorry? Aray ko. Bakit bang hirap ang pagsabihan? Saan ba ako nagkamali ng pagpapalaki sa iyo? Please naman tigilan niyo ng pagdadrama ninyo. Nakakahiya. Ikaw ang nakakahiya? Ilang beses ka na nadadala dito sa barangay. Ikaw talaga, sinusubukan mo, pasensya ko. Punong-puno na talaga ako sa iyo. Tingnan mo nangyari sa iyo, Baron. Bukod sa may kaso ka na naman sa barangay, nabugbog ka pa. Ang lakas ng loob mong lumusob sa kanila ng nag-iisa eh. Yan ang hirap sa iyo, Baron eh. Masyado kang tiwala sa sarili mo. Masyado kang kampante na kaya mo lahat ng tao. Pero tingnan mo, nakahanap ka ng katapat. Naku naman, Baron, puro ka na lang pahirap sa akin. Sa tingin mo, saan ako kukuha ng pagpapagamot sa mga sugat mo, ha? Huwag naman kayo masyadong OA. Itong mga sugat na to, gagaling ka agad to. Mrs., sa susunod, bantayan nyo ng maigi ang anak nyo. At kung masasangkot pa uli yan sa gulo, mapipilitan na kaming dalhin siya sa pulis. Ay, huwag ko kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa anak ko. Siya pala, kailangan magkaareglohan na kayo ng mga nakaaway mo ngayon din mismo, ha? Ano? Ako? Makikipag-areglo? Ha! No way! Pagkatapos kong sapitin to, hindi, gaganti ako. Kapag gumanti ka, mas lalaki ang kaso mo. Baron, tama na.
Puro ka na lamang gante. Yan na nasa isip mo. Sundin mo yung inuutos ko. Makipag-areglo ka na. Kasi kung magmamatigas ka, hindi ako magdadalawang isip na itakwil ka bilang anak ko. Hello, Sally? Baron, Oh, bakit ka umiiyak? nag-away kami ni Mama kanina eh. Nabalitaan kasi nila yung nangyari sa'yo. Kaya pilit niya akong pinalalayo sa'yo. Ganun ba? Bakit kasi napaaway ka na naman? Mahabang kwento eh. No. Hindi mo na ba talaga kayang pigilan yung pagiging basagulero mo? Ha? Hindi ko naman kagustuhan to eh. Pinagtanggol ko lang naman yung pinsan ko. Palagi ka na lang nasasangkot sa gulo. Paro naman, magbago ka na kasi. Pinipilit ko naman eh. Kaya lang yung gulo mismo ang lumalapit sa akin. Kung hindi mo maiiwasan ng gulo, mabuti pang mag-break na nga lang tayo. Sally naman. Hindi ako magdadalawang isip na sundin ang utos sa akin ni Mama kung hindi ka titigil sa pakikipagbasagan mo ng ulo. Huwag mo naman gawin sa akin to, Sally. Oo, sige. Lalayo na ako sa basagulo. Basta huwag ka lang makikipag-break sa akin. Pangako. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Hoy! Bruno! Halika! Ay, kung bakit? Ano ba problema mo? Ikaw ang problema ko! Kayo ng mga kaibigan mo! Teka, akala ko ba ayos na lahat? Ang ayos! Hindi ako pumapayag na magrabyado ako. Gusto mo talaga mabasag ulit ang pagmumukha mo, ha? Pes pagbibigyan kita, liga. Ano, lalabang ka pa? Ano? Hindi ka pa susuko? Hayop ka! Mahawak ka pa ng kutsilyo, ha? Akala mo siguro masisindak mo ako. Papatayin kita! Lalayo na ako! Hoy! Bumalik ka ito! Duwag! Duwag kang hayop ka! Duwag! Morning, Ma. Ano po bang pagkain natin ngayon, Ma? Mag-usap nga tayong dalawa, ha? Ha? Kailan ka ba titigil sa pagiging basagulero mo? Naman eh. Pinuntahan ako ni Cap Kap. kanina dito sa bahay. Ang sabi niya sa akin, pagising mo raw, samahan kita pumunta sa barangay. Si Bruno kasi, nagreklamo laban sa iyo. Pinagtatangkaan mo raw ang buhay niya. Ano mo bang pinagsasabi ng lalaking yun? Ikaw raw itong nagsisimula at madalas maghanap ng away. Tapos, tinangka mo pala siyang saksaking kagabi. Ano ba nangyayari sa iyo, ha, Baron? Dinatakot ko lang naman po siya eh. Hindi naman ako papatay ng tao. Kahit na! Bakit mo ginawa yun? Naman. Alam mo ba pwede ka makulong dahil yan sa ginawa mo? Aba, please naman oh. Baron, kailan ka ba magbabago? Matagal na akong punong-puno sa'yo. Palaging ako na lang ang tumatapos sa problema mo. Pagod na ako. So sorry na. Sige na. Hindi na po mauulit. Ito ha, sakali mang makulong ka dahil dyan sa ginawa mong paghahamon ng away at pagtatangka sa buhay ni Bruno, hindi na kita tutulungan. Pababayaan na kita mabulok sa bilangguan para magtanda ka. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang makulong ang naghamon ng away. Hindi lamang po kasong paghamon ng away ang maaring kaharapin ni Sharton dahil sa ginawa niya kay Bruno. Sa ilalim po ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang sino man na magbabanta sa buhay, karangalan o ari-arian ng iba o ng kanyang pamilya at ang ibinabanta dito ay katumbas ng isang krimen, ay pinarurusahan po ng aresto mayor, katumbas ay pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at fine o multa na hanggang 100,000 piso. Gayunman, kung ang pagbabanta ay may kaakibat pang paghingi ng pera o kondisyon, may ibinibigay pong ibang parusa ang batas.
1 degree lower sa krimen na ibinabanta kung may nakuhang pera o nasunod ang kondisyon at 2 degrees lower naman kung walang nakuhang pera o walang nasunod na kondisyon. Kaya naman going back to our case, sakali pong ipursu ni Bruno ang kaso ay maari pong makulong si Sharton. Para naman po mapursu ang kaso, maaring ipagpatuloy ang proseso sa barangay. Makabubuti pong hindi na pumayag si Bruno na makipag-areglo kay Sharton dahil hindi naman ito marunong tumapad sa usapan. Malinaw ito nang bigla na lamang niyang sapakin si Bruno kahit wala itong ginagawa sa kanya at kahit pa nakapag-usap at nagkasundo na sila sa barangay. Kailangan pong humingi ni Bruno ng certificate to file action mula sa barangay para mai-attach sa kanyang complaint affidavit na isasampa naman sa prosecutor's office sa kanilang lugar. Kailangan po ang certificate to file action dahil requirement ito ng batas kung ang maximum penalty sa kaso ay hindi lalagpas ng 1 taong pagkakulong. Samantala, kaugnay po sa paghamon, sa ilalim po ng Article 261 ng Revised Penal Code, may parusang pagkabilanggo ng 6 months and 1 day hanggang 2 years and 4 months ang sinumang una maghahamon o mag-uudyok sa iba sa isang tunggalian o duelo, o pangalawa, manunuya o mangmamaliit ng iba sa publiko dahil tinanggihan ang isang hamon na magduelo. Sa kasong ito, dahil lagpas na po ng 1 year ang maximum penalty, ay hindi na kailangan pang dumaan sa barangay. Dagdag pong kaalaman, ang pagbabanta po dahil sa matinding galit, kahit wala pa itong kaakibat na kondisyon, ay pinarurusahan din sa Article 285 ng Revised Penal Code sa ilalim ng other light threats. Ang light threats ay may parusang aresto minor in its minimum period, katumbas ay pagkakulong ng 1 to 10 days o multang hanggang 40,000 pesos. Kaya't paalala po sa ating mga kababayan, hinay-hinay lang, huminga ng malalim kapag ka naiinis o nagagalit para maiwasang madagdagan ang stress sakaling makapagbitiw ng hindi kagandahang salita. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!